ko alam kung good news ito sa mga DDS. Opo mga kababayan ko, di natin alam kung good news nga ba ito sa mga DDS mga kababayan ko. Bakit mga kababayan ko? Saka mga katulad ko po at katulad natin na lumalaban ho mga kababayan ko para sa hustisya ng mga tao na inosente na binawian ng buhay nung panahon ni Duterte. Ito po ang masakit na balita at hindi po matatanggap ng mga Oo. Naku mga kababayan. Malamang sa malamang mga kababayan ko, maghohoromentado na naman ng mga DDS nito. Sapagkat pag nalaman nila yung mga malalaman nila ngayong umaga na to sa channel ko, tiyak na magpipikit ang mga dibdib, magsisikip ang mga dibdib ng mga to. Hindi nila kakayanin yung balita na to sapagkat pag nalaman na nila yung totoo, guguho ang kanilang mundo. Ganyan talaga ang mga DDS ngayon. Kulang na lang manalangin sa Quiapo para hindi matuloy yung kaso ng tatay nila at yung kanilang mga puon. Pero ang balita ko dun sa tatay nila, mga kababayan ko, di na daw kumakain, plano nang pumasok sa garapon. Kaya sa balita na to nabibigyan natin ng magandang komento, mga kababayan ko, panay garantisado ang mga DDS, dispalinghado at nakasimangot na naman dito. Ang sakit sa mata't marinig, tandaan nyo mga kababayan. Yung kanilang tatay na si Digong, mga kapatid, makinig kayo. Mga DDS. Hindi na makakalabas, diretso na sa garapon. Pero wag kayong mag-alala, may awa pa rin naman ako. May awa pa rin naman ako, mga kababayan ko. Pero pag naiisip ko yung awa ko, mas lumalamang yung tuwa ko. Galit na naman sa akin yung mga DDS dito. Baka mamaya, abangan na naman ako sa Green Hills. Oh, sige. Pag-usapan na natin to mga kababayan ko. Bad news sa mga DDS, mga kababayan. Sapagkat eto na po ang lumabas na hatol sa dalawang pinadidisqualified ng kampo ng mga Duterte na maging judges sa ICC. Mga kababayan ko. Yan po ang pinakamainit ngayon mga kapatid. Oras na malaman mga kababayan ng mga taong ito mga kapatid ang katotohanan. Medyo iilag-ilag na po sila. Iilag-ilag na po sila mga kababayan.